Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Lubungan lao sang Martes, Disyembre 16 tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton nga mga headlines. Masangkad nga police visibility ginpatigayon sang kapulisan kasulod sang pagsugod sang simbang gabi. BBBM ginpasiguro sa Housing Department ang abot kaya kag dekalidad nga pabahay para sa mga Pilipino. Dinagyang tribes magapasundayag sa Pamukaw, Subong nga daw. 400 ka mga pulis sa Western Visayas na promote. Masobra 110 million pesos ka valor sa patrol vehicles, armas kag IT equipment i-turn over sa mga police offices sa rehiyon. Wow, cases sa rehiyon nagnubo sang kapin 19%. Bacolod City Congressman Albi Benitez ginpasalamatan si Presidente Marcos sa pagsuporta sa ila programa Oplan kontra Baha. Kag Iloilo City Government ginpasidunggan ang 36 ka mga nursing top-notchers gikan sa West Visayas State University. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kag karon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Masangkad nga police visibility ang ginpatigayon sa katapos ang kapulisan sa pagpanguna sang Iloilo Police Provincial Office sa pagpatuman sang seguridad sa pagsugod sang simbang gabi. Ginpahayag ni IPPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo nga sila nagpahamtang sang Police Assistance Desk sa mga strategic na lugar, labi na sa mga dalagko nga simbahan, agud papadasig ang pagresponde sa anuman nga insidente. Magluwas sa pads padayon man ang pagpatrolya sa kapulisan, labi na sa mga residential kag commercial areas. Ginpanugyanan man sang IPPO mga pungluyo nga i-secure ang ilang mga balay antes maglakat agud hindi mabiktima sa mga akyat bahay o kon mga kriminal. Magabulig man ang kapulisan sa mga force multipliers kag volunteers para mapasiguro ang malinong ag matawag na paghiwat sang simbang gabi. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halos isa ka bulan antes ang Dinagyang Festival, magkapatilaw sang ila teaser performance sa mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition nga hiwaton sa Pamukaw sang Dinagyang. Ginhiwat ang Pamukaw alas 6 subong aga Martes pagkatapos ang misa di Aguinaldo. Kag nagparada ang 7 ka tribo nagikan sa Iloilo City Hall, Plaza Libertad, Museum of the Philippine Economic History, Museum of the Philippine Maritime History kag San Jose Paris de Placer. Magapasundayag sang ila performance ang tribo Bulawanon sang Bolo, tribo Ilayanhon, tribo taga Barrio, tribo Panay, tribo Ilonganon, tribo Paghidait, tribo Sarugnon sa ginhiwat nga Pamukaw. Nagpatuman man sang road closures sa mga apektado nga karsada nga naging ruta sang parada. Ginabisuhan naman sa Traffic Transportation Management Office sa mga motorista nga magamit sang mga alternate routes. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Yung paginbulahan ni Police Regional Office 6 Chief General Josefino Ligan ang 400 ka mga pulis sa Western Visayas nga na-promote sa mas mataas nga ranggo. Sa giniwat ka simultaneous off-taking, donning and pinning of ranks, ginpahayag sa opisyal ng ila bagong rangko hindi lang simbolo kundi isa ka calling na maghatag inspirasyon kay magaserbe nga maayong ehemplo sa komunidad. Ang mga na-promote ginabugusan sa mga personnel sang PRO6 kag National Support Unit sang PNP. Ang promotion isa ka significant milestone sa karera sa mga pulis na nagasimbolo sang ila kapisan kag commitment sa trabaho. Radyo Pilipinas News. Iwaton subong adlaw ang soft opening sa moderno nga Lapas Public Market. Ang redevelop nga merkado may kapasidad nga maka-accommodate sa masobra 3 kagatos ka mga vendors kag masobra 4 kagatos naman ka bagong nga kiosko. Magluwas sa matahom sini nga architectural design, may araman ini isang parking space, mataway nga loading ag unloading bays kag may rainwater harvesting system. Iwaton ng opisyal nga seremonya alas 8 subong nga aga sa pagpanguna sa mga opisyales ng Iloilo City Government kag mga market vendors. Ginalauman man nga maging masulhay ang lakat sang trapiko sa bahin sa Lapas bangod sa pagbukas sang Lapas Public Market. Radyo Pilipinas News. Yung turnover sa Police Regional Office 6 na masobra 110 milyones pesos nga balor sang patrol vehicles, motorsiklo, armas, ug information and communications technology equipment sa mga police offices sa Western Visayas. Ang distribusyon ng pangunahan ni PRO6 Director Josefino Ligan, 41 ka units ng 4x4 personnel carrier Toyota Hilux, 150 ka M10 rifle, 15 ka motorsiklo, 118 ka units ng desktop computer, 9 ka laptop ang hinatag sa mga police offices. Sa pag-turnover sa equipment, magabulig naman sa kapulisan nga pabasugon pa ang ila operational efficiency, mobility, tactical capability, kag administrative efficiency. Ang nasambit na kagamitan ang nagikan sa Philippine National Police Headquarters sa nabaton na kagamitan ginpanugyanan ni General Liga ng Kapulisan nga amligan ang mga nabaton nga equipment. Radyo Pilipinas News. Kabahin si Lieutenant Colonel Rolando Aranyo sa mga ginatos ka pulis nga na-promote sa Western Visayas sa giniwat nga simultaneous off-taking daning ang pinning of rank sa Police Regional Office 6. Suno sa tagpamabas ng Iloilo Police Provincial Office, nagapasalamat gid siya sa naangkon nga promotion nga iya ginakabig panibag-o nga responsibilidad agud dalagaran ng mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Sa pagtaas ang iya rangko ginpasalamatan man niya ang mga opisyal nga nagatag sa iya sang oportunidad agud mapakita ang iya ikasarang sa nagkalain-lain nga responsibilidad bilang isa ka pulis. Ang promotion ginhalad sa opisyal sa Ginoo kag sa iya pamilya. Radyo Pilipinas News. Naglugo sa 18.9% ang violence against women cases sa Western Visayas andig sa pinakaulihing nga datos sa Regional Women and Children Protection Desk ng PRO6 sa datos ng RWCPD. Alin sang Enero tubtob Nobyembre tuig 2025 may ara sang 1,497 ka insidente ang na-record mas manubok kung ikumpara sa 1,846 sang nagligad nga tuig 2024 sa among period. Suno kay Police Captain Jolly Canindo, Chief sang RWCPD, ang pagnubo sang VAW cases gina-attribute sa masangkan nga information drive, community engagement, kag school-based advocacy. Dako man ang bulig sang koordinasyon sang RWCPD sa mga government agencies kay ginalakipan sang DSWD, DOG, AFP, BGMP, kag BFP pati na mga non-government organizations. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Congressman Albi Benitez ginpasalamatan si Presidente Marcos sa pagsuporta sa ila programa nga Oplan kontra Baha. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita. Ginpasalamatan ni Bacolod Congressman Albi Benitez si President Ferdinand R. Marcos Jr. matapos gininspeksyon ng mga proyekto sa syudad kabahin sa Oplan kontra Baha. Suno kay Benitez dako nga bulig ang suporta sa national government sa pagpanguna sa DPWH sa pagpasanyog sang clearing kag dredging activity sa mga nagapanguna nga subak kag creek sa Bacolod City para masolusyonan ang pagbaha. Sa Disyembre 12, sa gininspeksyon sa Presidente kaupo si DPWH Secretary Vince Dizon ang Mambulo Creek nga isa sa mga importante nga waterway sa Bacolod City. Magluwas sa Mambulo Creek, mayara pa sang 8 ka mga creek kag suba ay gapayda naman sa dredging kag clearing.
Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Doon pa sa Dungan sa Iloilo City Government ang mga nangintap na church na taga West Visayas State University College of Nursing sa natapos ng November 2025 licensure examination sa diin 36 na nakasulod sa top 10. Kalakip sa mga top notchers, rank number 1 na masanday Johanna Marie Gerardo Acevedo, George Wilson Pan Escordial, rank number 4 Ashley Gia Braza Abangan, Tisha Bell Panes Pasyente, Yelin Balbon Wang, rank number 5 naman sanday Jonet Dalipe Bianca Bel Galindez Grumetes, Charmaine Grace Agupalo Navarro, Bianca Marie Parorico, Maria Estela Tugabang Salomes, Alia Nicole Tayo, rank number 6 Patricia Aubrey Di Justo, Cristel Ann Nicole de la Cruz, Aurelia Dado Elgario, Iris Abigail Cervantes, rank number 7 sanday Federine Havilona, Gwyneth Lopez Chongson. Number 8 naman, sanday Glenn Marie Amedo, Charlize Baltazar, Micaela Catayas, Adison Garrido, Vince Rigel Gravanza, Gail Gumbao, Diven Len Pacheco, Bernajoy Penet Sorillo. Rank number 9 naman sanday Altea de la Cruz, Kale Esbeleta, na Fritz Floyd Matukan, Angelique May Medina, Francesca Lian Rivera, Ella Sugataon, Margie Tanato. Samtang rank number 10 naman sanday Hale David Daduya, Shem Panganiban, Anton Miguel Pirucho, kag Angelu Rala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH NIR nagbaton sang duha ka mga salakyan gikan sa DOH Central Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenyo. Nagbaton sa duha ka salakyan ang Department of Health Negros Island Region Center for Health Development o DOH NIR CHD gikan sa DOH Central Office pinaagi sa Supply Chain Management Service. Ginpangunahan ang pag-turnover sa mga salakyan ni Undersecretary of Health Attorney Randy B. Escolango. Mismo sa DOH NIR CHD Regional Director Dr. Razel Nika Hau, Assistant Regional Director Adrian Hort Ramos, kag mga miyembro sa Executive Committee ang nagbaton sa mga salakyan. Pagkatapos ng pag-turnover, gimbisitahan ni Undersecretary Escolango kag sang team sini ang Negros Oriental Provincial Hospital agud istoryahan ang supply chain concerns kag iban pa nga operational needs nga critical para makatamaayo ang provincial health services. Nagpadulong man ang team sa Bacong Municipal Hall sa Negros Oriental para pasalamatan si Mayor Limin Alviola sa suporta para sa pagtukol sa future site sa DOH NIR CHD. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Una na pagbisita sa komunidad sa bago nga Mobile Soils Laboratory sa DA Western Visayas ang nangin madinalagon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagmadulalagon ang una nga pagbisita sa komunidad sa bago nga Mobile Source Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas ug DAWV. Ang bago nga Mobile Source Laboratory, isa ka 10-wheeler na truck na kumpleto sa moderno kag pinakabago nga kagamitan para sa pag-analisa sang duta. Nanging una nga destinasyon ang Banwa sang Gimbal. Halin Disyembre 10, 2012, ang DA madinalagon nga kahilo sang 20 ka soil analysis kag nakahatag sang reputasyon sa mga manguna para sa uso nga paggamit sa nga bulo. Samtang luwas ang Mobile Source Laboratory, ginalauman nga pagkadaloman sa DAWV sa mga komunidad sa masunod na tuig ang Mobile Disinfection Vehicle, Agricultural Mobile Information Provider, kag Mobile Test Clinic. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Puro kalusugan sang Department of Health ginlunsar sa munisipyo sang Santa Barbara, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balitan ni Marian Grace Erenyeta. Ginlaunch ang munisipalidad sa Santa Barbara, Iloilo ang puro kalusugan program sa Department of Health. Kadungan sang launching ang pag-roll out sang 3 ka dynamico kag community-centered nga mga inisyatibo nga nagapauswag sa ginpromesa sang munisipyo sa isa ka proaktibo, accessible kag preventive healthcare sa tanan. Sa Barangay Magansina, nga sobra 200 ka individual ang naka-avail sang health services kapareho sang visual inspection with acetic acid screening, breast self-examination education, dental assessments, fluoride treatment for children, kag nakabaton sang maternal supplements.
Naghiwat man sa puro kalisugang Motoskwela Symposium sa Payao National High School, kaupod ang Motorcycle Philippines Federation, kag DOH-HRH personnel. Lakip sa gimpatpat ang responsible driving, proper safety gear, situational awareness, kag mental readiness. Samtang isa naman ka puro kalusugan first aid workshop ang ginhiwat sa Barangay Tuburan nga ginpangunahan sa EMT professionals gikan sa United Kabalikat Civicum Association kag Santa Barbara MDRRMO. Lakip sa ginhatag nga workshop sa mga partisipante ang bandaging techniques, proper handling sang injured nga tawo kag basic life support. Ang puro kalusugan isa ka bago nga primary care program sa ahensya nga nagadala sang healthcare services palapit sa mga komunidad o kunpuro. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balay patubas nga nagatanyag sa mga produkto nga ginaobra sa mga partisipante sa Sustainable Livelihood Program sa Western Visayas, ginbuksan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpapanabalik sa balita si Marian Grace Ereñeta. Opisyal na ang ginbuksan ang balay patubas sa mga partisipante sa Sustainable Livelihood Program o SLP sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nahamtang ang balay patubas sa tunga sa Molo 1 Elementary School kag DSWD Field Office 6 sa Molo, Iloilo City nga nagapakita sa mga produkto nga ginobra sang SLP associations kag participants gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Iloilo City. Lakip sa ginadisplay nga produkto ang Christmas decorations, handbags, mga gamit nga human sa nito, kawayan kag pandan nga textiles, ornaments, wearable crafts, home decor, household essentials, turtle salt, teas kag ibang pang handcrafted products. Ang inisyatibo nagatuyo hindi lamang sa pagtanyag sa pinangabudlayan sa mga SLP participants, kundi pa sa nyugon kag padakuon pa ang visibility sang ilang mga produkto. Samtang ginlaunch mo ng SLP product catalog nga isa ka online platform kung sa diin sarang makitaan sa publiko ang ibang pang perishable goods nga wala nakadisplay sa showroom. Nakabutang sa katalog ang impormasyon kung paano malabot ang mga producer. Bukas ang showroom humanin Lunes to Biyernes sa alas 8 sa aga to 5 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga ginapabugal nga produkto sa Region 12 ginpasundayag sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Ipasundayag sa Iloilo City sa Department of Trade and Industry kung DTI SOC Sargent ang mga ginapabuga nga produkto sa ila rehiyon. Ini sa iwaton nga Treasures of Region 12 at Christmas Trade Expo in Western Visayas nga buksan sa SM City Iloilo sa Disyembre 17 kag magalawig tugtod Disyembre 21. Lakip sa mahimo mabakal ang kape, tsokolate, tinala, artisanal crafts kag iban pa nga di kalidad nga produkto sang South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani kag General Santos City. Magluwas diri lauman man sa aktibidad ang cultural performances, live demonstrations kag packet events nga magapakilala sa mga palanoblion sa rehiyon. Ang 5 kadlaw nga aktibidad nagapang-agda sa tanan nga pumulyo kag bisita sang Iloilo nga mag-buy local, be vocal. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Iloilo. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito ka YFC Regional Winners ginpadyaan sang DA Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Formal na nga ginatagan sa padya sa Department of Agriculture Western Visayas kung DAWV ang top 7 agribusiness model canvas kung BMC sa rehiyon sa nagapadayon ng Young Farmers Challenge kung YFC. Inigan nakipan sa Ferncrest Dairy Farms sa Guimaras, Abacadabra kag Audi Blue Claw and Feather Farms sa Clan na nagpangibabaw sa production category sa kompetisyon. Nang ibabaw sa food processing category ang Banana Kingdom sa Iloilo kag Sirit Kuriit sang Antique samtang ang KLL Eco Feed sa Negros Occidental ang mangibabaw sa non-food processing category. Nagdaog naman ang Agri-BNV sa Guimaras sa Digital Agriculture. Ang mga regional awardees nagbaton sa dugang 150,000 pesos na ilagamiton para pasaniguon ang ilag hindusok ng mga negosyo. Ang 7 ka agri-negosyo ang magaserve man nga tiglawas sa Western Visayas sa nagailapit na Season 5 sa YFC National Level Competition. Ang YFC isa sa mga dalayawon nga programa sa gobyerno para sa mga pamatanon
Handong nga maingganyo silang ma-explore sang madamong oportunidad sa agrinegosyo kag pagpanguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma sang kasugtanan ang Bukhari Reforestation kag Carbon Sink Project sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, Meralco Power Gen, local government units sang Leon kag Bukhari Eco Planters Association. Present ni DNR Iloilo, Penro, Salvador, Manglinong ang overview sa proyekto sa diin ginpahayag ang mga bulig ini sa Panay Energy Development Corporation sa paglabot sang iya sini nga tuigan nga tree planting targets kag masiguro ang padayon nga pagsunod sa mga obligasyon sang Environmental Compliance Certificate. Suportado man sang proyekto ang National Greening Program nga nagatuyo mabuhinan ng greenhouse gas emission. Kalipay naman ni DNR6 Regional Executive Director Raul Lorilla ang programa kag ang iya sini dako nga epekto. Dugang pa sang RED kung nagabuligay ang gobyerno, pribado nga sektor kag ang komunidad may positibo gid ini nga pagbago nga matabo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:22 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian na detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw. Disyembre 16, Martes kita nga daw. Salamat gid sa mga nag-upload sa aton sini nga FB Live subong aga. Sa aton sini nga pagpangalagad, good morning kay Ma'am Arlene Soravilla Baco, Ma'am Emilina Cordero, Joey Ligarda, Magdaleno Fajardo, kag kay Sir Arnel Tolones nga naga-celebrate sa iya kaadlawan subong adlaw. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Kada aga Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo